Tumaas ang presyo ng bangus kasunod ng pinsala ng Bagyong Glenda at iba pang sama ng panahon. Pero posible raw mas tumaas pa ito sa susunod na buwan. At dahil bare months na, asahan din daw na tataas ang iba pang produkto tulad na lang ng mga delata at milk products. May news to go si JP Soriano. Mapasinigang, paksiw o inihaw, bahagi na ng hapagkainang Pinoy ang bangus. Pero ang pambansang isda, kinukulang ngayon sa dagupan. Sa Magsaysay Fish Market, ang 5 banyerang dati raw inaangkat, naging 2 hanggang 3 na lang. Lumiit pa ang mga ibinebentang bangus. Kaya ang bangus na pangunahing produkto pa man din ng dagupan, 5 hanggang 10 piso kada kilo ang iminahal. Paano pa raw sa Disyembre? Dahil mahal ang bangus sa dagupan, apektado rin ang presyo nito sa Metro Manila. Pati tilapia, nagmahal din. Ang puna na ngayon, 110, 100. Oo, ay nakatawad ako, medyo 95. Kung bibili po ako ngayon ng 1 kilong bangus, magkano? Hanggang 120 lang, kasi gastos. Yung yung kargada pa. Katulad natin na mababa lang ang kinikita. Di siyempre, paunti-unti lang bili. Inasahan na raw ng BIFAR ang pagmahal ng bangus dahil nasira sa Bagyong Glenda at iba pang sama ng panahon ang mga fish cage. Pero babala ng BIFAR, baka magmahal pa raw ang bangus. Pagdating po noong October, sir, sisigurado kami po nasa 40 na yun. Oo. Nasa 40 ang alin. Sigurado aakyat yun. I-increase dahil sa demand na ng for the month, December na tayo, berber na tayo eh. Paalala ng BIFAR sa malagtitinda ng bangus at tilapia, wag naman daw sana manamantala, lalo pat araw-araw ang kanilang ginagawang monitoring at surprise inspection sa iba't ibang palengke. Wag na rin daw magtaka kung sa pagpasok ng bare months, magmahal din ng 5 to 13% ang ilang milk products dahil sa paggalaw ng presyo sa international market. Asahan din daw ang paggalaw sa presyo ng ilang delata. Ibang presyo, mababa, ibang presyo naman tumataas. Pero importante po, hindi niya nabibreach yung SRP. Pero meron naman daw bumaba ang presyo, gaya ng dressed chicken na resulta ng pag-stabilize ng supply kasunod ng pagkasira ng mga manuka noong Bagyong Glenda. Pati bawang na umabot sa 350 pesos ang presyo kada kilo, bumaba na raw ngayon sa 90 pesos. Sabi ng DOJ, ang biglang pagsipa ng presyo di raw dahil sa kulang na supply na napag-alamang sapat pala, kundi dahil sa umano'y kartel ng 4 na individual na may mga dummy importer, kabilang ang isang Lilia M. Cruz alias Leia Cruz na sinisika pa ng GMA News na makuha ang panig. Nako-corner nila yung supply ng garlic. So, sila yung nagdidikta ng presyo. Bukod sa kanila, hinala ng DOJ, may ilan pang nakinabang na taga-National Garlic Action Team o NGAT, Bureau of Plant Industry at mismong Department of Agriculture. There's something wrong na dun sa current setup na yung Bureau of Plant Industry mismo ang nagbibigay ng import permit. Walang clear-cut guidelines and established procedures dun sa pag-a-allocate. Bukod sa pagkasampa ng kaso, inirekomenda na rin ng DOJ na buwagin na ang NGAT. Sinusubukan pa ng GMA News na kunin ang pahayag ng NGAT at ng DA. JP Soriano, GMA News.